May nag-message sa akin, ang issue niya is that, sabi niya, hindi daw matanggal yung galit niya dun sa other woman. Sobra-sobra daw yung nararamdaman niya na galit para sa kanya. And to the extent na gusto niyang gumawa ng paraan para mapahiya daw yung other woman. Alam niyo, ganyan na ganyan yung pakiramdam ko dati. Gusto kong gumawa ng paraan. Actually, sa social media talagang iniisip ko dati. Pero mabuti na lang hindi ko ginawa. Mabuti na lang napigilan ko yung sarili ko na gawin yung mga bagay na yon. Why? Sasabihin ko sa inyo, hindi dahil dahil gusto mong protektahan yung other woman. No. Kapag iniiwasan mong i-entertain yung galit mo against dun sa other woman, hindi naman siya ang pinoprotektahan mo kung hindi yung sarili mong peace. Kasi kung iisipin mo, ako noon dati, no, kapag ine-entertain ko yung mga nararamdaman ko against her, napansin ko na yung sarili ko, walang ginawa kundi humanap na paraan para ma-execute ko, yung ma-rub on ko sa kanya, yung negative na pakiramdam ko na sana maramdaman din niya. Pero habang ginagawa ko yun, walang nangyayari sa akin at hindi ako nagiging successful dun sa goal ko na yon at mas lalo akong nafe-feel down. And when you feel down, nakaka-insulto na it's because of how you feel about her, di ba? So, kumbaga, siya ang nagkukos kung bakit ganun yung pakiramdam mo. Why? Na-realize ko na habang hinahayaan ko yung sarili ko na mag-dwell dun sa mga nararamdaman ko against sa kanya, lalo akong nahihila pabalik dun sa past. Hindi ako makapag-move on. Hindi ko mapayagan yung sarili ko makapag-move forward. And it's unfair to me. Dapat siguro na inisip ko noon na kailangan kong tulungan yung sarili ko kasi kung hindi, mas lalo akong mafe-feel down at mawawala ng confidence, which is yun na ngayon nangyayari sa akin nun. Kasi ang unfair para sa akin na siya, gumagawa na siya ng paraan para makapag-move on. At naiinis ako pag in-stalk ko siya, tas okay na siya. Bakit ako ganito pa rin nararamdaman ko? So parang, gusto ko makipag-compete sa kanya na maging okay ako sa kanya, pero lahat ng ginagawa kong paraan para makipag-compete sa kanya to feel better than how she feels and how she looks on her social media, ang ginagawa ko puro pretend lahat eh. Kunwari magpo-post din ako na masaya kami ng asawa ko, magpo-post ako ng mga sexy pictures ko, magpo-post ako na okay ako ganyan. Pero sa totoo lang, ginagawa ko lang yon para manotice niya ganyan. Pero hindi ko yon ginagawa para sa sarili ko, which is 'di ba mali. Ang nangyayari when you entertain your feeling against the other woman is you are trying to get out of what you should be doing, which is to help yourself and to start moving forward. Kasi nga deserve mo yun. Deserve mo makapag-move on. Deserve mo magkaroon ng peace of mind. And sa totoo lang, isa sa pinaka mahirap talaga na tanggapin is yung part wherein hindi naman talaga kasalanan niya lahat ng mga nangyari. Dumating ako dun sa point wherein sa kanya ako naka-focus ng bintang, sa kanya lahat. Ang iniisip ko, kung hindi niya pinatulan yung asawa ko, hindi siya dapat, hindi nagkaroon ng ganito sa buhay namin. Pero, time na yan na in denial pa lang ako, napakahirap para sa akin na tanggapin na yung mga nangyari sa amin, it was my husband who took her to our lives. It was not her. Sa totoo lang. And kasi may choice naman yung asawa ko eh. Kahit pa kung anong gawin ng other woman, kahit pa, sabi ko nga, kahit gawin niya lahat ng mga pwedeng mangyari ganyan, kung firm yung asawa ko na hindi siya papatulan, walang ganitong mangyayari sa buhay namin. And that is a fact. Sa totoo lang. So, kumbaga, hindi po pwedeng sa kanya lang ako magalit kasi pareho silang may kasalanan. It was equal kung ano yung mga pagkakamali nilang dalawa. Equal lang sila. Walang mas may kasalanan. Hindi niya, bilang babae, kasalanan niya dahil pumatol siya sa may asawa. Yung asawa ko, paano naman siya? Alam niyang may asawa siya in the first place. Pero, why did she take that woman in our lives? That was something very hard for me to swallow, but I really needed to accept it. And by the time na natanggap ko yon, I was able to find a way to start dealing with the issues
naming mag-asawa at hindi siya. Kasi siya, hindi naman namin siya makakasama sa buhay namin eh. So, bakit ko pa siya ine-entertain yung mga nararamdaman ko against sa kanya kung wala naman siyang magiging ambag dun sa relationship namin mag-asawa? Kung makapaghiganti ako sa kanya, will it help us? No, it is not going to help me as well. Yun yung feeling ko na nararamdaman ko dati ha. Kasi wala, puro lang mas galit lang. Parang feeling ko, it's not enough lahat ng mga nangyayari sa kanya, mga ganon. So, kasama doon sa kinailangan kong i-deal with is yung acceptance na yung mga mistakes ng asawa ko is may mga consequences. So, ano yung mga consequences na yun? Siyempre, may batang involved. So, I had to really deal with the part wherein kailangan kung tanggapin na eventually kailangan mag-support. Isang bagay yon na nung mga panahon na ang iniisip ko pa lang ay yung galit ko dun sa other woman, hindi ko na-entertain yung bagay na yun, pero kailangan kong tanggapin yun eh. Yun, isa yun sa mga factors that it is inevitable. Kailangan kong harapin whether I like it or not. Samantalang yung other woman, kahit i-let go ko siya, walang problema. Yung issue about dun sa bata, kailangan kong harapin yun. So, yun dapat, mag-focus ako doon, na hanapin ko at intindihin ko, okay, what is gonna happen to me? Anong nararamdaman ko? How will I deal with it? Dapat yun ang iniisip ko. Kesa yung kung paano pa ako makaganti sa kanya, ganyan. So, kung sana nakapag-move on na ako ng mas maaga pa, pero hindi dahil nahirapan nga ako, which is valid naman. Kasi tayo, hindi naman natin alam, lalo na pag first time na nangyari sa'yo yan, who would have known na mangyayari sa'yo yung ganitong klaseng bagay na naanakan pa niya, tapos palaban pa si other woman, tapos kailangan mo mag-support, tapos ganito, ganyan, long distance relationship pa kayo. Yung mga bagay na yun, it's too much to bear, it's too much to deal with. So, sa sobrang dami ng burden na yun, bakit ko pa, na-realize ko, bakit ko pa hinahayaan yung sarili ko na i-carry pa pati yung mga hanash ko dun sa other woman kung wala naman siyang naitutulong para makapag-move forward ako or para gumaan yung burden na nararamdaman ko. She is actually a burden. The negative feelings that I feel about her is actually a burden. So I needed to throw it. Kailangan kong bawasan yung burden ko. Kasi I didn't have to deal with her anymore. I needed to deal with the important things na inevitable na dapat lang na harapin ko. Relationship ko with my husband, kung aayusin ba namin or ano, yung existence ng bata, yung kami as a couple, kami as a family, ako at yung anak ko, yung mga bagay na yun kasi kapapanganak ko ng mga panahon na yun. So, siguro, no, it really takes time before it will sink into us. Hindi naman talaga ganun kadali. And I admit ako, it took time for me as well. Kaya ko sinishare ito sa inyo dahil hopefully, mas maging maiksi yung agony ninyo than I had before. Kasi dati ako, hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko eh. Hindi ko alam kung anong uunahin ko kasi sobrang dami talaga. At napakahirap. But then, the reason why gusto kong i-share itong mga ito sa inyo is not to tell you na guys, hello, look at me, okay na ako, ganyan, ang galing-galing ko. No, hindi guys. I just want to share with you what are the things that helped me na makapag-move forward ako. Ano yung mga bagay na hindi nakatulong. Ano yung mga bagay na kinailangan kong i-let go. And yes, part of it is yung galit mo dun sa other woman. You have to be strong enough, have the courage to let go of it. And when you are able to do that, I hope kayo rin ma-feel nyo yung naramdaman ko, which is it made me more powerful in the sense na mas in control ako sa mga bagay-bagay hanggat sa mas natutunan ko yung other things that I needed to know para mas makapag-move on pa kami and then mas magdaming progress ang mangyari sa aming mag-asawa, sa family namin. And yes, talaga siguro you can never go wrong with positivity. Pag ang thinking mo lang is puro galit, sugod lang ng sugod, ganti ka lang ng ganti, ganyan,
hindi ka ever talaga makakapag-move on. Kung nakatulong tong video na to sa inyo, I would really appreciate it, guys, if you like and subscribe to my channel at mag-comment din kayo dyan kasi makakatulong siya sa channel ko. Salamat! So, yun lang. Sana meron kayo natutunan dito sa experience namin ito, sa part ng journey namin ito. And like I always say, let's keep on moving forward, gracefully, help each other, ganyan, and choose to be positive kasi we can never go wrong with it.